marketing. Kung kayo po ay nagko-commercialize at nagbebenta po sa mga merkado, no, marketing po ang isa sa pinaka-importante na dapat nyo pong pagtuunan ng oras. For me, marketing is king. So dito po ang i-share ko po sa inyo is yung concept ng pre-selling. Dalawa lang po, no? Dalawa lang po ang talagang lagi kong sinusundan po dito na diskarte po, no? Ang concept po ng pre-selling. Tsaka yung pangalawa po is yung ating consignership, no? At yung pangatlo naman po is opportunistic. Ang natutunan ko po din sa nanay ko, no, is try and try, no? There's no harm in trying, no? Pero dapat calculated yung risk nyo dapat, no? Dapat kwentada lahat yan, no? Kung matalo ka man, talong pogi ka lang, no? Kung manalo ka man, manalong pogi pa rin, yung parang ganun, no? So, unahin po natin yung, hindi po ako eksperto sa economics tsaka sa marketing po, no? Ito lang po ay base lang po sa, lahat po ng maririnig nyo dito sa page na po ito ay base po sa experience at mga diskarte po natin dito lang, no? So, number 1 po is pre-selling. So, ano po ba ang pre-selling? Nagbibenta ka na kahit wala ka pang produkto. Ano po ang epekto ng pre-selling? Sa pre-selling po is malalaman mo kung ilan ang potential market mo. So, kwento ko lang po sa inyo, no? Bago po ako nagtanim ng lettuce, no, nagtingin-tingin muna ako sa mga palengke kung may lettuce na available. Tapos, wala po akong nakitang lettuce or whatsoever po talaga. Alam ko po magiging mahirap siya kasi number 1, hindi po familiar yung mga tao sa lettuce Pero nagpi-pre-selling na po ako noon, wala pa akong tinatanim. Ibig sabihin, nagtatanong po ako kung familiar ba sila sa lettuce, gusto ba nila ng ganito. Nagpapakita lang po ako ng mga pictures talaga, no? At nung sinabi nila na, okay yan na, para yan sa tapos magtatanong yan sila kung magkano. At that point, alam ko na po yung presyo So sinabi ko sa kanila, ano lang to ma'am, 3 for 100, ganon. Tapos nung nag-oo na po sila, no, okay na po sila na, sige, kung sabihin nila na, sige, dalhan mo ako dito, deliveran mo ako ng ganon. Pero sa totoo po, wala pa po akong lettuce nun. Nag-start ako so humingi ako ng sige ma'am, baka next month pa po kasi kulang pa yung natin Kulang pa yung supply po natin, ganun. Pero in reality po, nagbi-build pa lang po ako nun. Doon pa lang po ako nagsisimulang magtanim ng Pero na-ready ko na po yung mga materialis nun So, nag-start lang po ako, apat na styro boxes. Kita niyo yung styro box na yun, ganun. 4 na Kratky po. Ang laman 72 pieces, no. Yun po yung una kong minarket kasi ang mga binebenta ko lang naman po dati is 2 box lang, mga ganun. So nag-click naman po siya, no. And then next is nagdagdag na ako nun. Doon na pumasok yung pangalawang concept po dito sa marketing na sinasabi ko po sa inyo, no. Para sa akin, ito po ang pinaka-effective, no. Maliban sa pre-selling kasi is mangyayari yan kapag maghahanap po kayo ng bagong customer, no. Ito din si consignment naman po is isa din po ito sa technique para makuha kayo ng bagong resellers naman, parang ganun, no. So ano ba ang consignment? So si consignment po is maghahanap po kayo ng tindahan. So familiar na po ang karamihan sa consignment, no, siguro. Pero sa mga hindi po, ang consignment po is maghahanap po kayo ng tindahan. Tapos titingnan mo yung potential ng tindahan yan. For example po, ang ginagawa ko is naglilibot-libot po ako, no. So ang marketing po, it really takes time, promise. And yun po yung una kong binild bago ko binild to. Market po ang una kong binild bago ako nagawa nito. Meron akong ganito po pero hindi po siya pang distribution na malakihan talaga. Ilang table lang po ang meron ako nun. Pero ang lagi kong hinahanapan po nun, no, is market. Yun po yung una, ang priority ko po lagi, no, is market. Market is king po talaga. Kasi walang kwenta tong mga pinagagawa nyo po kung hindi nyo po madidispose yan. Yun po ang realidad talaga. So, ang ginawa ko po nun, no, is nag-consignment style naman po ako. So, what is consignment po ba? So, si consignment naman po is maghahanap ako ng mga potential na mga tindahan, palengke, mga ganon, no, na maganda ang foot traffic. Foot traffic po, ibig sabihin maraming dumadaan na tao kahit let's say sabihin po natin, no, mayroong area doon sa taas, no, mayroong mga subdivision po doon, no, tapos yung mga customers po doon is pumupunta pa po sa merkadong malayo para makabili ng mga produce nila or kung ano man yung mga panggulay-gulay nila, no. Yung tindahan na nakikita nyo na may potential, no, lagyan mo ng lettuce, no. Ganito ang gawin nyo. Tuturo ko sa inyo, lagyan ko ng lettuce dito, wag mong bayaran. Ikaw ang babayaran ko. Ilalagay ko lang yung lettuce ko dito, no. Pero ganito, ma'am. Kapag ibenta mo siya ng ganitong presyo, for example, ibenta mo siya ng 50, example lang to benta mo siya ng 50 kada isa, akin yung 20, sa iyo yung 30. Or kayo nang bahala maghati, no.
Anong benefit nun mga kapurman? Number 1, wala siyang gagastusin, kikita pa siya. Number 2 doon mga kapurman, ang benefit sa'yo nun, hindi mo kailangan bantayan. So, symbiotic relationship yon. Ibig sabihin, siya magbabantay ng produkto mo, siya magbibenta, no? Wala siyang binabayaran sa produkto mo, kikita pa siya. Ang benefit naman sa'yo nun mga kapurman is yung space na meron siya na hindi niya nagagamit, gagamitin mo, no? Nagbibenta ka pero siya yung nagiging parang tagabantay mo. Win-win situation siya. Napaka-effective nun. In any product mga kapurman, mapaletos man yan, mapakung anong produkto man yan, banana chips, consignment ang isa sa way para ma-market mo yung mga produkto mo, no? Ngayon, pangatlo mga kapurman, no, is opportunistic ka dapat, no? Ibig sabihin, no, huwag kang mag-antay na may oportunidad. Huwag kang mag-antay na may customer na lalapit sa'yo. Huwag kang mag-antay na may magtatanong sa'yo. Okay? Gumawa ka ng paraan para may maitanong sila sa'yo. Yun yung opportunistic na style mga kapurman, no? So for example, bakit ako nagsa-social media, no? Para may matanong yung mga tao. Para number 1, para may ma-question sila sa'yo, may sasagutin ka, may engagement na mangyayari, no? And then, hindi man sila bibili ngayon, hindi mo man sila maging potential na customer ngayon, no? Magiging potential na customer mo yan sila in the future. So, wag niyong i-push back yung mga customer. Wag niyo, nagtatanong lang yan, walang pera yan, yung tatanong yan. Sa ngayon, hindi pa bumibili yan. Yung kasi yung mindset ng ibang tao, mga kapurman, na, uy, magtatanong lang yan, hindi yan bibili. Wag ganun. No, lahat ng lalapit sa iyo, potential yan. Yun kasi yung mga, marami akong kilalang mga nagtitinda na ganun, na magtatanong ka lang, ang taas pa ng boses ng sumasagot. No, parang ang sama pa ng ng pagtatanong natin, di ba? So, yun, dapat opportunistic tayo. Ikaw ang gagawa ng oportunidad, no? Ikaw maghahanap. Ikaw ang gagawa ng isang bagay na makaka-generate ng engagement, hindi sa social media ha, hindi pa to sa social media, ng engagement ng isang tao or customer sa'yo na pwedeng mag-link sa inyo in the future. Ganun yun. No? So, wag niyo i-push back yung mga taong nagtatanong, mga kapurman. So, ang next is naman is social media, no? Gumawa kayo ng social media. Visibility online at saka sa totoong buhay is importante, no? Para sa akin, dapat kilala ka na. Dapat makulit ka. Dapat may kulit ka talaga. Yun talaga yung kailangan yun dun mga kapurman, no? Kung wala kang ganun, wala kang tiyaga sa ganun mga kapurman, hindi to para sa'yo. Kung wala kang tiyaga sa pagmamarket, no? Sabi ko nga sa inyo, naglalako po ako dati. Mano-mano po ako naglalako. Biking ko po yung 2 basket. Nagbebenta po ako doon, no? Hindi ako tumigil mga kapurman hanggat hindi ko nakuha yung title na Lettuce Man. Ako ang Lettuce. Uy, si Kuya Lettuce. Hindi ako nagpangalan sa sarili ko noon. Yung mga taong nakakita sa akin. Uy, ayan si Lettuce. Uy, si Lettuce. Ang pangalan ko dito, mga kapurman, Lettuce, no? Yun. So, yun na po ang naging trigger ko na, okay, so medyo maging familiar na sila. Pwede niyong gawin. Ngayon, kung kailangan po yun ng oras, kailangan po yun ng tiyaga, kailangan po yun ng tamang diskarte, at kailangan po yun ng strategy. Pero, I think for now, kung maliit pa lang po yung farm nyo, no, aim for consignment muna. And then, push for social media po kayo, visibility, no. Huwag nyo nang targetin yung ibang lugar mga kapurman. Targetin nyo lang yung sarili yung lugar. Pansinin nyo yung group na ginawa ko. Saan ko ba ano bang target ko nun? Karkar lang, hindi na ako pumunta sa kabilang syudad. Isang city lang ang target ko kung nasaan ako. Karkar. Ngayon, hindi ka pwedeng, huwag ka muna mag-jump sa ibang city kung wala ka pang nakuhang market dyan sa syudad nyo. Kung sa tingin mo wala ka talagang market dyan sa syudad nyo, edi mag-move ka ng dahan-dahan. Ganun po yung ginawa ko. Sa akin lang po ito mga kapurman. No? Yun po yung diskarte ko at sana makatulong sa inyo no, mga kapurman. No? So again, para sa akin, marketing is king. Number 1 is kailangan marunong po kayo mag-pre-sell. No? At makapal ang mukha nyo. Kung hindi makapal ang mukha nyo, magninegosyo ka tapos ipapatinda mo sa iba. Uy boy, ikaw na lang magtinda dito. Ikaw na lang maglako doon. Nang hindi mo ginagawa sa sarili mo. No? Wag na lang. No? Kasi ano yan mga kapurman malaman mo yung struggles How can you improve something kung hindi mo alam what's the problem? And the only way to know the problem is to experience the problem and provide solution to it. Kung wala kang ganong mentality mga kapurman, no, iaasa mo lang sa feedback lagi ng mga tao mo. Iba kasi nakikita ng mga tao mo at iba yung nakikita mo. So dapat makita mo din yun.
And then, saka mo i-relay sa mga tao mo and vice versa. Ganon siya. And then next is consignment, mga kapurman, no? Lagi mong isipin, mga kapurman, na ikaw yung humihingi ng pabor. Okay, hindi sila. No? So kapag ikaw humihingi ng pabor, dapat ikaw ang nasa lower tone. Okay, then next is opportunistic nga, mga kapurman, no? Gawa ka ng social media, no? Ipagkalat mo lagi, huwag kang mahiya, no? Dapat lagi kang visible. Ganon lang yan, no? And siguro ito, addition na lang din to, no, mga kapurman, no, is kailangan mo ng vehicle. Kailangan mo ng sasakyan, no? Sasakyan in a sense na whatever sasakyan man yan, motor, bisikleta, no? O depende, no? Basta ma-transport mo yung mga goods mo properly. Ayun, extra na lang yun, mga kapurman, no? Pag-investan yun. Kung wala kayong ganun, pwede kayong mag-tricycle, no? I-tricycle nyo muna. Ganun po ginagawa ko, nagta-tricycle po ako. Ang nakita, lalo na po dun sa amin, no, sa bukid, ang hirap kasi ita-tricycle mo yung yung mga lettuce mo, wala. Talbog-talbog na yung mga lettuce mo bago pa dumating yan sa ano. So, yun lang, mga kapurman, no? Ganun lang po talaga ako mag-market, no? Wag nyo madaliin. Yun lang yun. Marketing takes time, no? It takes a lot of time. Kapag minadali nyo po yung marketing na yan, no, mabuburn out kayo. 3 years ko pong binild to. No? 3 years kong binild. 1 year sa marketing. 2nd year, binild ko yung production. 3rd year, marketing and consistency na. O ibig sabihin, binild ko na yung tawag nito. Yung ibig sabihin, dapat ma-meet ko na yung supply sa demand, no, mga ganon. And then, yung sustainability na po, yung pag-ikot na po ng mga expenses natin, no, at ng ating profit. So yun lang, mga kapurma, no? Sana may natutunan kayo, at kung may natutunan po kayo, please consider naman po liking, subscribing, and sharing na rin po ng ating YouTube video. Meron din po tayo nito sa ating Facebook page, which is Rulen, no? So pa-like and share na lang din po ng mga videos natin. Nagpo-post din po ako doon. Pero yung mga long format po natin is nandito po sa ating YouTube. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa lahat. Let's sugas to, hydroponics ang galawan. Lagyan natin ng tanim ang iyong bakuran. Let's sugas pipino o ano man yan. Tara silipin natin, baka pwedeng ating setapan.